Hi! Sa video nito, pag-usapan natin ang Axie Infinity at Pi Network. Bakit sila natawag na Modern Ponzi Scheme? Ngayon, simulan natin sa Axie Infinity. So, ang Axie Infinity ay isang laro powered by blockchain na kung saan ang mga players maglalaro at pwedeng magkaroon ng reward. Pwede din sila makipaglaban sa ibang players gamit ang kanilang mga Axie Monster at kung manalo ka, magkakaroon ka ng reward na SLP token. Ang SLP token ay pwede mong ibenta sa marketplace or pwede mong gamitin para mag-breed or magparami ng Axie Monster. Ang Axie Infinity, bago ka makapaglaro, kailangan mo muna bumili ng Axie Monster na 3. So, ang price nun ay $600 or about 30,000 pesos. Depende pa yan kung tumaas ang Axie, tataas din ang presyo. So, para kumita ang mga dating players, kailangan may papasok na bagong player. Pero sa tingin ko, ganun naman lahat ng business, di ba? Sakali may product ka, walang bumili, wala kang benta. Di ba? Parang anyways, pero yun ang isang dahilan nila bakit sinabi nilang Ponzi scheme, kasi nga kailangan may papasok ng mga players para makabenta ka. Ang tanong dito, so paano na kung wala ng mga buyers? Masusustain pa ba ito ni Axie in the long run? Yun ang tanong. So, syempre, hindi tayo expert dito, kaya kailangan nating i-check kung ano ang gagawin ni Axie Infinity pag mga ganitong sitwasyon na kung saan dumadami yung populasyon nila. Okay? So, i-visit natin ang kanilang website. Na unang plano nila ay magdadagdag sila ng utility para sa Axie. Ibig sabihin, ibang gamit para sa Axie. Hindi lamang yung naglalaro ka sa adventure o nakipag-battle ka between other players, kundi magdadagdag pa sila ng minigames para lang magamit itong Axie pet mo. Yun ang una nilang gagawin. Baka may battle royale na ng mga Axie. Yung depende, basta may additional utility para sa mga Axie monsters. Pangalawa, yung adding vertical. Ito sabi niya, adding vertical rather than purely horizontal progression. So parang ang nangyayari dito, yung mga Axie players, lumalago lang sila horizontally. Ibig sabihin, nag-expand sila, nagpaparami lang sila ng mga Axie pets nila, nag-breed lang sila. So parang sabi ng creator dito, hindi siya maganda in the long run. Kaya dapat tayong mag-add ng vertical progression. Ano yung vertical progression na pinopose nila? Ay dapat ma-upgrade yung mga Axie sa kanilang maximum level. So, kahit ikaw na player ay tatatlo yung Axie mo, pero upgraded naman sila to the maximum level, mas talo mo pa rin yung mga ibang players na ang dami-daming Axie, pero hindi upgraded. Vertical progression ang mangyayari in the future. Hindi ko alam kasi hindi pa ako naglaro, baka nangyari na to. Next naman na gagawin nila, magkakaroon sila ng tinatawag na soulbound Axies, aka non-transferable Axies. Ang reason dito gagawin nila ay para yung mga hindi makabili ng kanilang Axie ay pwede pa rin makapaglaro dito sa metaverse ng Axie Infinity. So, ibig sabihin, anong gagamitin nilang pet? Itong mga soulbound Axies. Pero, hindi ibig sabihin na pagmamayari mo sila. Maglalaro ka lang at mag-e-enjoy ka. So, idadagdag nila yun. Additional game sa mga hindi maka-afford. Pero, di ka alam kung merong ibibigay na reward. So, nakadepende yan. Pero, yun yung tatlong plano nila kung nag-e-expand ang population ng Axie. Ngayon naman, about dito sa sustainability na sinasabi natin. Dapat niyang tandaan na alam ng mga developers na kailangan ng ibang sources of income ng Axie in the long run. Kasi hindi pwedeng nakadepende lang sila dun sa mga bagong players na papasok. Okay, sabi dito, in the beginning, the Axie economy will be dependent on growth in new entrants. So, yung Axie economy ay nakadepende lamang sa paglago at sa mga bagong papasok na players. Sa una lang daw yon. Ngayon, ang Axie price at breeding profitability ay nakadepende sa demand ng mga future o prospective Axie players. So, ibig sabihin, pag maraming papasok na maglalaro sa Axie, siguradong tataas ang value ng Axie. Ang hindi maganda dito, paano pag wala nang pumasok? Pero sabi nila, sa una lang to, ng income ng Axie ay nakadepende sa mga bagong players. Meron silang paraan para mag-transition sa ganitong sitwasyon papunta sa ibang estilo. Gagamitin na nila yung kanilang tinatawag na network strength. Dahil dumadami ang Axie players, nagkakaroon ng mga investors na nakakakita. Ngayon, meron silang tatlong paraan para magkaroon ng
ng external capital. So, ibig sabihin yung fund manggagaling sa labas. So, in-explain nila dito. Una, dahil dumadami sila, ang gagawin nila ay advertising fees and sponsorship. Ibig sabihin nito, in the future, kung naglalaro ka ng Axie, makakakita ka na ng mga advertisement na nagpapakita dyan sa Axie Infinity Network habang naglalaro ka kasi may mga sponsor na. So, may mga ibang company na nagbigay ng o nagpakita ng interest na mag-advertise inside the network of Axie. So, ito yung MakerDAO, Aave, and Kyber Network. Nag-try ata sila ng experimental token drops sa mga Axie players. Di ko alam kung naka-receive kayo mga Axie players. So, yun yung una nilang gagawin. Para makakuha sila ng fund, para masustain itong economy ng Axie, ay kailangan nila ng mga sponsorship. Pangalawa is non-profit organizations. So, target nila ang malalaking non-profit organizations kasi alam nila na itong non-profit organizations, pag makuha sila, pwedeng magbigay ng malaking capital para i-fund itong project nila. Di ko alam kung paano nila gawin yan, but yan ang nakalagay dito. Pangatlo is government donations and grants. Para magkaroon sila ng funds, kailangan nilang tap ang government, makikonnect sa government para bigyan sila ng funds at magpatuloy itong project nila. Pwede nilang sabihin na parang eksperimento, parang isang project na kung saan itry natin, baka naman mag-work in the future na ang mga tao ay pwedeng mag-play to earn full-time. Pwede nilang i-propose yun sa kahit anong government, and then kung magusto ng government, then makakuha sila ng funds sa government. Yun yung tatlong plano nila para masustain ang ecosystem ng Axie Infinity. Kasi kung walang pera na manggagaling sa labas para mag-fund dito at nakadepende lang sa mga papasok na players, sigurado in the future magko-collapse ang Axie network. Bakit? Hindi laging may gustong pumasok o bumili o maging players. Ngayon kasi sikat na sikat ang play to earn. Pero tandaan nyo, kahit walang pumapasok, meron pa rin production ang nangyayari. Ibig sabihin maraming mga players nagbe-breed ng mga monsters. So yung mga monsters na yun, dumadami. Kaya nga dapat baguhin yung horizontal progression, padami ng collection, at syempre, bumababa din na value pag ganun. So, hindi maganda yun in the long run. Kung pwede sana, kung walang bibili, mag-stop yung production. Kaso hindi eh. May mga players pa rin na, sige, tuloy-tuloy lang paglalaro, mag-breed lang. Pagdating ng araw, o sabihin na natin, na lahat tayo mga Pilipino naglalaro, pati si Presidente. Tapos si Presidente ang last na bumili. Sino bebentahan niya? Dun sa na-breed niyang Axie. Hindi kayang i-sustain ang ecosystem kung dun lang pinagkukuhanan ng pera. Ang dami-daming supply pero walang demand. Wala pa rin. Dapat balance lang. Mas maganda nga, maraming demand pero kulang ang supply. Pwede pa yon. So, yun yung present ng mga Axie developers na paraan para masustain yung ecosystem ng Axie. Hindi ako Axie player. Pero gusto kong basahin sa inyo to yung sinasabi nila. These players value fun and relationship that they make through Axie much higher than any potential earnings. At dito medyo hesitant ako dito na ganito yung mga players na mas vina-value nila yung fun, enjoyable yung game, yung relationship kaysa dun sa earnings. Ang alam ko in the first place pumasok ang mga players dyan para magkaroon ng earnings, right? At kung yung fun game pinag-usapan, kung enjoyable ba yung game, di ko alam. Aminin natin, hindi lang mga Axie Infinity, i-check mo lahat ng mga blockchain play to earn na mga games. Meron bang exciting na parang Mobile Legends, Call of Duty, Fortnite, diba? Wala. Andyan lang sila kasi gusto na mag-earn ng pera para makakuha ng pondo. Una sa advertising fees and sponsorship, government donation and grants, and non-profit organizations. So, dun sila kukuha ng capital para masustain yung ecosystem ng Axie Network. Nasa inyo na yan kung ano sa tingin nyo ang mangyayari sa Axie Infinity in the future. Kaya ba niyang isustain ang healthy economy niya or hindi? Ngayon naman, pag-usapan din natin ang Pi Network. Kailangan nating tignan itong dalawang project na ito kasi same lang sila ng goal. Ang goal nila ay magkaroon ng sustainable metaverse or ecosystem in the future. Kaya nga, tinawag din silang mga scam or pyramid scheme. Ngayon naman, bakit tinawag ang Pi Network na pyramid scheme? Dahil puro ka invite. So, nakaka-scam na yun. Nakaka-scam na yun.
So, relax ka lang pag mag-invite ka. Konti-konti. Huwag kahit saan Pinopost mo kahit. Kaya nga sabi ng iba dyan, diba? Scam na. Tuloy natatawag ang Pi Network na scam. Parang pyramid scheme daw kasi kung sino ma-invite mo may makukuha ka. Pero na-explain ko yan dun sa, ayaw kong ulitin na naman kasi napakahaba na. Nilink ko lang yung video sa taas. Pwede nyo siyang i-check. Ngayon, ang pag-usapan naman natin ay ang ecosystem ng Pi Network kung paano nila isusustain in the future. At i-compare natin itong dalawang to. Okay? Isang dahilan kung bakit mayaman ang isang lugar o syudad ay dahil maraming business na naipatayo. Ngayon gusto ko ipakita sa inyo kung paano mag-create ng project ang Pi Network para masustain ang kanilang ekonomiya in the future or paano na sila mag-create ng business inside the Pi Network. Ngayon may mga ongoing projects ang Pi Network. Gumagawa sila ng iba't ibang application para magamit inside the network. Say natin yung mga project na yun. Una, yung Pi Workforce. Ano ang Pi Workforce? Platform to para sa mga freelancers. Example nito ay parang Upwork, Freelance.com, Fiverr, at marami pang ibang freelance website. Dito sa app na ito, pwede ka nang mag-offer ng service mo or skills mo sa mga employers. Ganun yung process dito sa Piwork. Pagkakaiba lang is babayaran ka using Pi currency. Ang pangalawa ay itong WePi.social. So, itong WePi.social, same lang din as Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ano pa yung mga social media na alam nyo. Ito ay pwedeng magamit, pwede kang mag-post, at yung mga ibang pioneers, kung napanood nila yung content mo at nagbibigay ka ng value, pwede ka nilang bigyan ng tip using Pi token. Next is yung app na Diners. Itong app na Diners ay nakafocus siya sa food. So, pwede mong i-upload yung tutorial mo, yung menu mo, at pwede nilang bilhin. Next, itong Pi Barter Mall. Ito naman ay parang Lazada at saka Shopee. So, pwede kang bumili sa kahit anong gusto mo, pero ang bayad mo, gagamitin mo yung Pi token. At marami pang ibang applications na maglalands inside the Pi Network in the future. Meron din tayo dito sa Pilipinas. Itong PiTalk, pwede kang mag-create ng account mo, i-post mo yung mga pictures mo, yung vlog mo, kung nagka-create ka ng content. Pwede ka ding mag-create ng shop mo. Kung meron kang product na ibinebenta, pwede mong i-promote doon. So, kung may nagkagusto sa product mo, babayaran ka nila, hindi Philippine Peso, kundi Pi token. So, nakita niyo na yung paano mag-work yung economy para lalago yung network o yung ecosystem. Parang isang bansa yan o isang syudad. Mayaman ang isang syudad pag maraming businesses na nakatayo. Pero subukan mong tanggalin, ipasara yung mga business. May possibility yung city or syudad na yan ay mag-collapse. Isa din na nagde-drive ng value ng isang project na, o sabihin natin itong Pi Network o yung Axie Infinity ay yung mga taong gumagamit o believers. Kailangan nating suportahan para mag-succeed yung project. So, sa dalawang project na pinag-usapan natin, ano sa tingin nyo ang magpapatuloy? Ibinigay ko sa inyo yung kanilang mga plano. Ang pagkakaiba lang ng dalawang project ay, syempre sa Axie Infinity, kailangan mong bumili. Ito naman sa Pi, free. Pero, tinawag pa rin silang mga scam. Kaya minsan di ko maintindihan ng mga Pinoy kung free, scam. Kung may bayad, scam. So, nasa sa inyo na yun mag-decision. Sana ito'y nakatulong sa inyo at meron kayong natutunan kahit konti lang. At kung nagustuhan mo itong video na to, pwede kang mag-thumbs up, mag-comment para makatulong sa algorithm ni YouTube. At kung meron ka namang ibang opinion, pwede mo nang i-comment sa baba. So, pag hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe ka na para pag-upload ko ng bago kong content, ma-notify kita. Salamat sa panonood. Ako si Torogi. See you on my next video. Bye!